Lingayen, Pangasinan. Wow! Finally guys. How many years? Time check guys, 2:35 in the afternoon. So tuloy-tuloy na tayo guys habang mainit pa. So hindi pa po kami nagla-lunch, puro snacks pa lang po yung kinakain namin dito sa car. Heavy snack naman. Heavy. Ano na po yung tayo? Panakalanit po kakapangan. So maya na tayo kumain guys. Tapo. Ano ta? Barangay Tonton? Hindi siya. Tonton! Sa kabila. Pagkaraan ng 300 metro. Yung barangay ito. Kumanan sa Marangay Boulevard, North. So Barangay Tonton yung unang barangay. Ito ano kaya? Parang napipil ko ang Baler vibes. Yung papasok tayo sa ano? Ito na simbahan. Ay! Yan yun! Ha? Ganda yun. Ito nga! Siya nga? Epiphany! Kumanan sa Maramba Boulevard, Pwede naman tayo. Wow. Ito nga! Siya nga? Epiphany of our Lord po Cathedral Parish. Yes, dito lang. Dito lang pala siya. Urduha General Hospital. Meron tayong Urduha House. Oo. So, eto rin yung ano? Ano? Plaza ba? Oh, yun. Plaza. Diba? Dito lang pala sila guys. Ayan, tabi-tabi lang. pagkaraan ng 1 kilometro. Pero una na tayo sa Kumanan ano? sa Maramba Boulevard, North. Galing? Yeah. Ito yung plaza. Ito ba? Ayun. Saan? Ay, oo. Yan na. Guys, malapit na po tayo. Lilipat ba tayo na dagat? Hindi. Ay, sala ako lilipat. May kilala kasi ako tayo sumakay ng barko. Wow! Kaya di tayo sumakay ng ano. Ano? Tawag ko. Kasi tawag yung private rin. Jet? Hindi, private na. Yate? Oo, yun. Sasakay niya. Wow! May kilala ako kay yate yun. Ito ah? Pagkaraan ng 300 metro. Ah, Kumanan. Tapos kumaliwa. ganda pala dito sa Lingayen. After nito, Bolinao? Kaya? Hindi pa? Grabe, tagpuli daw sa alam mo siya. Uy, Urduha House! Diretso! Yan din siya sa Lingayen Beach. Oo! Yun mo ni mga natin. Yeah. Galing. Pinaganda na po. Ganda! Oh? Kumanan sa Maramba Boulevard, North. Tapos kumaliwa. Wow! Dito tayo? Ayun. Pwede man dito, diba? Pangasinan. Lingayen. Dito? Wow. Ganda mo lang yung video ko. Oo nga. Ang dami po yun. Pagkaraan ng 200 metro. Pangasinan signage. Kumaliwa. Ayan doon. Tapos Mamaya. kumanan. Oo lang, ganda. Ito yata yung park. Lingayen Town Plaza. Ito yan. Wow. Ayos. Ayun, dagat. Wow. Mga ano din to? Vlogger. Tingin yung 2 house. Saan? Ayan. Ito? Hindi. Sabi ko, ayun. Ito yata. Kumaliwa. Tapos kumanan. Ito yata yun. Ito. Oo, yun nga. Kumanan.
Nakita ko na yung signage. Baka ito yung house. Bes, nakita ko Pagkaraan yung ng 100 signage. metro. Doon. Yan o. Kumaliwa. Pwede yung Dua house. Ay, nakalagay yung Dua house. Wala. Wow. Pwede pa lang yun. Yes. Ito, mag-aano sila. Saan tayo magpa-park? Ang galing. Ay, bawal. Hindi. Kumaliwa sa Albion. Entrance only. Dito. No parking. Entrance na. Hindi ako pa. Ewan ko. Lalakad lang tayo. Wow! Seryoso ka doon. Doon yung signage. Kaya di na tayo masyadong maglakad. Ito na lang. Ito. Ganda, no? Ha? Doon pa. Ha? Dito tayo dadaan? Sige. Pwede pala yung car dito eh. Ayun o, tignan mo, may car sila. Bawal. Mamaya, kami tayo. Pagkakang tayo. Wow. Na? Oo nga. Hindi siya white sand. Hindi. Gigit na lang siya. Black sand. Alam ko na. Gray sand. Yung sand. Yung sand. Tama. Oh, tignan mo, dinala yung car nila. Ayun. Ay, ayun yung signage. Ayun. Hindi. Pupunta ba tayo dyan? Hindi na. Pupunta tayo. Hindi. Madali pa natin dito dyan. Wag na. Oo nga. Ay, tara, kung walang tao. Solo. Sila tayo bumalik. Ganon. Dali, magsasalita muna ako. Wait lang. So guys, welcome to Lingayen Beach and Baywalk. This tranquil spot provides a serene and scenic environment for families and groups to relax and enjoy the coastline. The beach itself stretches along the Lingayen Gulf, offering calm waters and a chill atmosphere. So, napakaganda po dito guys sa may Lingayen Beach and Baywalk. Sobrang presko. Yan. So, wala din pong entrance fee guys. Free kayong pumunta dito para mag-picnic, maligo. So, lapit tayo ng konti guys dito sa dagat. So, yan guys. So, napakapino po ng buhangin.
hindi po high tide ngayon, guys. Ayan. So guys, kung papasyal po kayo dito sa may Lingayen, Pangasinan, pasyal po kayo dito sa may Baywalk, guys. So, sobrang ganda po. Presko. No entrance fee. So, kahit Sunday, guys, wala po masyadong tao dito ngayon. So, hope you like this video, guys. Thank you for watching. And see you on my next video. So, guys, paalis na tayo ngayon dito sa may Lingayen Beach and Baywalk. And we're going to our next destination, the Season Auditorium. Time check, guys, 3:30 in the afternoon. Dumaan tayo sa Albion Lingayen. Arrival time on this route is similar to alternate routes. Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan sa PNP Road. 1.8 kilometers. So, ibig sabihin lalabas tayo dito. Nakita ko yung kanina, yung tinuro ko sa'yo dun. Sa labas. Kumanan sa PNP Road. Dami nagtitinda ng ano. Italin yung asa. Pagkaraan ng 500 metro. Kumanan sa Albion. Ganda ng Baywalk. Anong maganda? Yung sa Agoo, oo, yan. Ito. Yan.
Bibigyan mo ba sa ako? Yung ano, yung kasama ko pinicture nun. Yung... Saan tayo kumain ng ano? Empanada, yung park. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan. Kumanan, ito na. Pwede naman kumanan. Oh. So guys, makulimlim na po dito sa may Lingayen. Parang uulan na. Kumanan sa Alvear. Kumanan. Pagkaraan ng 800 metro. Kumanan. Ano na naman? Hindi ko ako po siya. Hindi na yan. Parang yung bago tayo pumasok ng ano. Ng... Ito? Ito po? Hindi. Mabalik din tayo. Oh, dito rin kasi siya. Hindi natin klase. Yata. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan. Ano ba yun? Dito tayo nagtanong, oh. Oo. Ay, di ba balik tayo doon? Ano ba sinas mo? Yun nga. Pagkatapos nito ano? Tingnan natin kung saan tayo ano. Sabihin din natin. Kumanan. Oh, yun na. Dito lang. Ah, Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan. Matama siya mo. ito. Kumanan. Ito nga. Oo. Ayan, auditorium. Sarado. Hindi, pakita lang natin. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Oo nga. Stop ka muna dyan. So guys, welcome to Season Auditorium. This world-class venue hosts major cultural and social events and is a significant landmark in Lingayen. The Season Auditorium is a historical landmark originally called the Grand Provincial Auditorium. In the 1930s, while the specific opening hours for general public access are not readily available, it was established before World War II and was used for cultural events like Sarsuelas. The auditorium is located in Lingayen, a municipality in Pangasinan, Philippines. So, along the road lang po siya, guys. So, sarado po siya ngayon, Sunday. So guys, paalis na po tayo ngayon dito sa may Season Auditorium. Pagkaraan ng 100 metro.
Kumanan sa Albion. And we're going to our next destination, the Urduha House. So, dito lang din po siya guys, malapit. Mali na lang, tinawag natin. Sinasabi ko ng Sa kabila. Hindi tayo, diretso lang. Yeah. One way ba to? Ah, dyan tayo lumabas kanina. Ito na siya. Ayun, doon. Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan sa Albion. Ito. Pwede din siyang diretso eh. Kaso baka one way. One way ba? Ewan ko. Hindi naman, pwede naman siyang diretso. Kumanan sa Albion. Ah, ito yung nakita natin kanina doon. So guys, welcome to Urduha House, previously known as Urduha Palace. It's the official residence of the Governor of Pangasinan, built across the Pangasinan provincial capital in 1953. It has been home to subsequent governors since as their residence while in the capital. Governor Juan Rodriguez conceived the idea of an official residence under his administration, especially since governors before him came from different parts of the province. In order to ease travel, he commissioned a governor's mansion across the Pangasinan provincial capital. He promptly named Urduha Palace, named after the legendary Urduha, a princess of Tawilisi, said to be located in the present-day Pangasinan. It was officially named Urduha House as a simplification, since it was too small to be a palace. The Urduha House in Lingayen, Pangasinan, which is actually the governor's residence, does not have an entrance fee. It is located within the Lingayen Capitol grounds, which are open to the public and are free to enter. So guys, ito po ang Urduha House. So guys, we're going to Lingayen Town Plaza. Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan sa Albion. Kumanan sa Albion. Albion. Tapos ng 1,000 metro. Kumanan sa Albion. Kakatabi lang sila, no? Kumanan sa Albion. Kumanan sa Albion. Kanan. Dito? Dito. Yung sa nakita natin kanina. Yung may signage na Pagkaraan ng 400 metro. Kumaliwa sa Artacho. yun doon. Ano ba siya? Oo. Diyan din yung ano, diba, church? Oo. Yeah. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa. Ay, ano na lang siya. Oo. Oo. Ito dito. Kumaliwa sa Artacho. Ano kayang bundok kaya no? Op.
Oh, totoo. Wala ka na. Pagkaraan ng 1 kilometro, kumaliwa sa Avenida Rizal. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa sa Avenida Rizal. No? Kumaliwa sa Avenida Rizal. Ano? Oh. Ayan. Iba yung Pagkaraan kanina. ng 100 metro, kumaliwa sa Torres Bugalyon. One way, no entry. Lingayen. Doon. Ayun yung church. Ito. Saan kaya pwede? Kumaliwa sa Torres Bugalyon. Banyaan. Ay, dito na. Sige. Nakarating na ba tayo? Ah, ito daw yan? Nakarating ka na sa iyong destinasyon. So guys, this is the Banyaan, Pangasinan Provincial Museum. So, along the highway lang po siya guys. So guys, welcome to the Lingayen Town Plaza. Located at the town proper and in front of the municipal hall, is not only a landmark but a showcase of the capital town's wonder.
So guys, explore po natin itong plaza. So, yan guys, meron pong children's park. Then, meron po Balikbayan Park. So, dito po sa Lingayen Town Plaza guys, meron pong statue si Dr. Jose Rizal. So, dito naman po yung pet park. Ayan. So guys, pupuntahan naman po natin ngayon ang Epiphany of Our Lord Co-Cathedral Parish. Malapit na po siya guys dito sa Lingayen Town Plaza. Ay. Pero walang ano, dito tayo tatawid. Diyan. Diyan saan ko dito. Dito? Diyan. Kaya ko na sa dito.
Nang ba yung mura mo? Guys, this is the Epiphany of our Lord Co-Cathedral Parish. This large and serene church is a prominent religious landmark in Lingayen. The Co-Cathedral Parish of the Epiphany of our Lord, commonly known as Lingayen Church and formerly Los Tres Reyes or Three Kings Parish, is a historic Roman Catholic church and cathedral in Lingayen, Pangasinan. It is under the jurisdiction of the Archdiocese of Lingayen, Dabupan. The church is one of the oldest in the region. Founded in 1587, in the same year, St. Dominic Basilica in San Carlos, Pangasinan was also founded. It is famous for its architecture, including a dome designed by Father Miguel Aparicio and its bell tower. So, along the highway lang po siya guys, dito sa may Lingayen. Sa may town proper po siya located. So guys, pasok po tayo dito sa loob ng church. So guys, ang ganda po sa loob nitong church. So guys, paalis na po tayo ngayon dito sa may Lingayen Town Plaza. And we're going to our last destination, Avenida Rizal East. the Fidel Ramos Ancestral House. Time check guys, 5 o'clock in the afternoon. Hindi pa in the morning. Pagkaraan ng 500 metro, kumaliwa sa Maramba Boulevard, North. Siya. Dinaanan lang natin. No. Hindi tayo nakabili ng souvenir. Wala naman. Hindi tulad sa ano. Ayun. Ay. Ligyan. Oo nga. So guys, ang ganda rin po dito sa Lingayen, Pangasinan.
Kaso po wala po makitang photo ka siya ng... Ay, oo nga pala. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Because the photo ka siya ng... Buti ba sa Dagupan, man? Because the photo ka siya ng scan. Pati tubig wala dito. Madaming tubig. No, tubig. Yan ito. Uy? So, ayan guys. Parang babagsak na ang ulan dito. Tingnan mo yung ulap dun, oh. Sa bundok. Uy, lumang bahay. Di ba yan yun? Hindi siya. Kaya. Kumaliwa sa Maramba Boulevard, North. Ayan na. Oh. Pagkaraan ng 800 metro, kumaliwa sa Primicias. Bes, di mo na maalala yung Pangasinan signage kanina? Hindi. Saan kasi? Sweet. Ah, dito rin tayo duman kanina, di ba? Yeah, ito pala. Oo, palabas na pala tayo. Di ba yun ang palabas? Ah, di ko alam. Dati tayo sa gata ka ngayon. Hindi mo makala sa tulog ko. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Ah, yan na. Yan, dito. Doon. Kumaliwa sa Primicias. Pwede ba? Ano? Ano na kami yun? Dito. Pagkaraan ng 100 metro, Diretso lang. darating Ayun. ka sa Ramos Ancestral House. Ayun. Eh? Oo. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. So guys, welcome to the ancestral home of former President Fidel Ramos. Has become one of the tourist attractions in his home province of Pangasinan. The current structure is the replica of the original ancestral house of the Ramos family. Their first home was destroyed during World War II. The one that stands today was established in 1995 by the Ramos Foundation and is believed that it is the exact spot of the family house of Narciso Ramos, his wife Angela Valdez, and their children Fidel, Leticia, and Gloria. Oo, sarado. So guys, yan. Ramos House, Lingayen, Pangasinan. Oo, ito. So, wala na siguro nakatira dito, no? Wala. Sarado na siya. For tourist attraction na lang siya, guys. Eh, parang nililinis pa rin tayo. Oo.